Mula sa Srimad Bhagavatam 4:26-5. Salin, noong panahong iyon, si Haring Puranjana ay lubhang naaapektuhan ng demonyong pag-uugali. Dahil dito, naging matigas at walang awa ang kanyang puso, at gamit ang matutulis na palaso ay pinatay niya ang maraming inosenteng hayop sa kagubatan nang walang anumang konsiderasyon. Paliwanag: kapag ang isang tao ay labis na nagiging mapagmataas sa kanyang materyal na kalagayan, sinusubukan niyang bigyang laya ang kanyang mga pandama ng walang limitasyon na naaapektuhan ng katangian ng pagnanasa, passion, at kamangmangan, ignorance. Dahil dito, siya ay itinuturing na asurik o demonyo. Ang mga taong may ganitong kaisipan ay walang awa sa mahihirap na hayop. Kaya naman sila ay nagtatayo ng iba't ibang uri ng katayan ng hayop. Ito ay tinatawag na suna o himsa, na nangangahulugang pagpatay sa mga buhay na nilalang. Sa panahong ito ng Kali Yuga, dahil sa dami ng pagnanasa at kamangmangan, halos lahat ng tao ay nagiging asurik o demonyo. Dahil dito, sila ay mahilig kumain ng karne at nagpapanatili ng iba't ibang uri ng mga katayan ng hayop. Sa panahong ito, halos nawawala na ang awa sa kapwa. Dahil dito, laganap ang mga labanan at digmaan sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Hindi nauunawaan ng mga tao na dahil sa walang habas nilang pagpatay sa mga hayop, sila rin ay maaring patayin tulad ng mga hayop sa malalaking digmaan. Makikita ito sa mga bansang kanluranin kung saan malaya ang pagpapatakbo ng mga katayan ng hayop. Dahil dito, kada ilang taon ay nagkakaroon ng malalaking digmaan kung saan napakaraming tao ang pinapatay. Mas malupit pa kaysa sa pagpatay sa mga hayop. Sa panahon ng digmaan, minsan ay ikinukulong ang mga kaaway sa mga kampong konsentrasyon at pinapatay sa napakalupit na paraan. Ang lahat ng ito ay bunga ng walang kontrol na pagpatay sa mga hayop, sa mga katayan at maging sa pangangaso sa kagubatan. Ang mga mataas at demonyong tao ay hindi nauunawaan ang mga batas ng kalikasan o ng Diyos. Kaya naman, patuloy silang pumapatay sa mga inosenteng hayop ng walang pakialam. Sa kilusang Krishna consciousness, ganap na ipinagbabawal ang pagpatay sa hayop. Hindi tinatanggap bilang tunay na mag-aaral ang sinuman maliban kung siya ay nangangakong susunod sa 4 na regulasyon. Walang pagpatay sa hayop, walang pagkalulong sa bisyo, walang ilegal na pakikipagtalik, walang pagsusugal. Ang kilusang ito ay ang kilusang ito ang itinuturing na paraan upang mapigil ang makasalanang gawain ng tao sa panahon ng Kali Yuga. Haribol.